Lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po! English speaking po pala mga kausap ko. Mabiyaya po ang Panginoon na una, nandito po tayo malakas. Pangalawa, kahit po malakas ang ulan, ay hindi po tayo pinigilin nito. Pangatlo, ramdam po natin ang mabiyayang presensya ng Panginoon sa lugar na to. And I believe, maging yung mga nasa online natin, nandun pa rin ang presensya ng Panginoon. But, as David said, let us go in the house of the Lord. When he said na, I was glad when these people say to me, let us go to the house of the Lord. Iba po yung damdamin, yung feelings na nasa presensya ng Panginoon. Hindi lang po yung nakakatulog ka, amen? Nakakatulog po kayo kapag nagpipreach po yung pastor, amen? Sabi ko na, may natutulog. Okay? Hindi lang po yun, Sabi ko nga, every time na ako'y tumatayo, okay lang po matulog, lalong-lalo na pagod po kayo, Ako po, blessed na blessed ako kapag may nakikita po akong nakakatulog while I'm preaching. You know what? Kasi po, ibig sabihin, nagiging peaceful po yung tao. Payapa, kaya nakakatulog. Pero, usapan. Okay lang po matulog kapag ako'y nagpipreach. Provided, dapat meron po kayong unan. Kasi po, matigas po yung upuan na yan, Mahirapan po kayong matulog. So, magdala po tayo ng unan. Amen! Gusto nyo nga talagang matulog. Hallelujah! Praise the Lord! Okay. Okay. Napag-usapan mo na rin, nasa series pa rin po tayo ng aggressive faith, Tayo po maging agresibo. Kayo pong nandirito, actually, nakikitaan na po kayo ng Panginoon na napaka-aggressive po ng pananampalataya nyo. Na hindi lang po kayo nagkasya sa television, sa online, but pinili nyo pa rin na dumito kayo dahil it's your way of worshiping the Lord to come in this place. Kahit anumang sagabal. Katulad ni Bartimaeus and the bleeding woman. And maging yung paralyzed man with the F4. Kilala niyo po yun? Okay. Actually, napaka-aggressive po ng faith nila dahil hindi po sila nagpagpigil sa anumang balakid. Yung tatlong ito, yung first Sunday natin, second Sunday, third Sunday natin, meron po silang pare-parehong hindrance na hinarap. Yun po yung dami at kapal ng tao na nasa harapan nila. Pero hindi po sila nagpapigil because of their aggressive faith dahil alam nila, panalo po sila. Alam nila, magwawagi sila. Alam nila, mahihil sila. Pero kailangan po nilang unahan. Kailangan po silang maging aggressive, manguna sa mga tao, hindi magpatalo sa mga tao, at hindi sila pumayag sa oras na yon na hindi sila gagaling. Hallelujah! So, sa mga nandirito po, of course, yes, ang hirap pa nga pong maligo kaninang umaga, di po ba? Sino po yung nahirapan, nag-intercede muna, in the name of Jesus, Okay? Linehans pa yung tubig, okay? Ngayon pala, naghilamos lang. Okay? Ang hirap, Ang hirap po sa pagising. Pero pag nalabanan po natin to, what a joy, Sabi nga, in the presence of God, there is fullness of joy. Okay? So yung mga tatlong ito, na they really show how aggressive their faith in the Lord God, in our Jesus, in our Lord Jesus, naging hindi sila pumayag na hindi nila makakuha yung kanilang portion. Hindi sila pumayag na hindi sila makakuha ng biyaya mula sa ating Panginoon. Kaya nga po ngayon pag-usapan po natin the aggressive faith of a Canaanite woman. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, muli kami lumalapit sa iyo. At alam namin, O Diyos, na punong-puno ka ng biyaya. Punong-puno ka rin ng awa, O Diyos. Na sa mga oras na to, Panginoon, kami tinanggap mo. You allowed us, O God, to enjoy your presence in this sanctuary. And as I pray, Lord, lahat po na nandirito, na pinili, Lord, na dumako sa iyong sanctuary. Lord, as I pray, to bless them, be with them, and punuin niyo po sila, Panginoon, yung kauhawan, O Diyos, ng kanilang puso, ng kanilang spirito, O Diyos, sa oras pong ito, dalangin ko na punuin niyo po sila.
At dalangin ko rin, O Diyos, sa mga nasa online ngayon. Lalong-lalo na, Panginoon, yung may mga karamdaman. Alam ko, Lord, hindi mo inalaw na sila ay may mga karamdaman ngayon. But I declare healing upon healing to be upon them in the name of Jesus. Maging, Lord, ang mga kasama namin sa church. You know them, O God. I speak healing in the name of Jesus. And I command healing to be upon you, kapatid. Receive your healing right now in the name of Jesus. Have faith. Receive your healing. You are healed. I declare that you are healed, kapatid. You are healed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, patuloy mo silang palakasin, Lord, ang kanilang pangangatawan. And patuloy mo rin, O Diyos, na palakasin ang kanilang spiritual na kalalagayan maging sa oras na to. Lord, mag-increase po ang aming pananampalatay as we hear your word from everyday experience, O God, that when we encounter you, Lord, from every day, Lord, alal namin na nag-increase ang aming pananampalataya. And as we pray, Lord, maging sa araw pong ito, patuloy, O Diyos, ang bawat isa ay patuloy na mag-increase ang aming pananampalataya. Nawa sa kwento, Panginoon, na nangyari sa Canaanite woman, ay maging hamon din po sa amin. Na kung may mga alinlangan kami, we are doubting, Lord, sa mga matagal na namin pananalangin o sa mga unanswered prayers, Lord, na pinanalangin namin na matagal na. Lord, give us this hope na every time, Lord, we come in your presence, may pag-asa. May pag-asa. Lalong-lalo na, Lord, yung mga pinadidesire mo sa amin, na makamtan namin, mga pinadidesire mong pagpapala, mga pinadidesire mo sa amin na ma-enjoy namin sa buhay. Lord, dalangin namin na patuloy lumakas ang aming pananampalataya, mag-increase ang aming pananampalataya as we listen to your word. Upang ang lahat ng plano mo sa buhay namin ay masunod po namin sa pangalan ni Jesus. Lord, be with us. Bless us, Lord, and let your Holy Spirit be upon us. Thank you, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So ito po yung Canaanite woman, no, na tinatawag din na Syrophoenician dahil siya po ay isinilang sa Phoenicia na under ng Syria. Kaya nga Syrophoenician, no, sa Mark 7. Pero dito sa babasahin po natin, ang tawag sa kanya ay Canaanite. No? Ito po mga Canaanites, ito yung mga remnant o itong mga naiwan na hindi napatay ng mga Hudyo nung kinanker nila ang Promised Land. In Deuteronomy, sabi ng Panginoon kay Moses, pag pinasok niyo ang Promised Land, wala kayong ititira ni isa. Dahil kapag may tinira kayo, sabi ng Panginoon, magiging tinik sila sa inyong tagiliran. O magiging tinik sila sa iyong thorn in the flesh, no? O tinik sa tagiliran. Kung NIV po yung binabasa nyo, it's thorn in your side. Okay? So, magiging pahirap sila. Hindi lang yan, i-drag kayo sa kanilang Diyos-Diyosan. No? Itong mga Canaanites tribe o yung mga lipin ng mga mga remnants, no, na mga Canaanites. Actually, mga Canaanites, they have 234 gods. Ganun karami ang kanilang Diyosan. Okay, kaya sabi ng Panginoon, patayin sila. Hindi dahil napaka-harsh ng Panginoon, no? Pero nais ng Panginoon protektahan ang Israel para po yung kaligtasan ay patuloy na maranasan ng Israel maging tayong sa oras na to. Para po walang balakid. Pero hindi po nangyari. Meron po silang iniwan. Kaya nga, naging tinik po sila ng kanilang laman. No? Naging pahirap po ang mga Canaanites din. Actually, marami po yan eh. Canaanites, Jebusites, Ananites, Hivitites, lahat ng tithes, okay? Ay, lahat ng ites, hindi po tithes, okay? Baka sabihin nyo, tithes, hindi pala, pinatatanggal pala ni Lord yung tithes, no? Tuwang-tuwa naman ng iba. Okay. Lahat po ng ites, no? Nais na Panginoon, wasakin sila, destroy them completely, annihilate them. Okay? Destroy them completely. Pero hindi po nila ginawa. Kaya nga po meron pa rin, even in the time of Christ, meron pa rin pong mga Canaanites. Okay? Ito po yung mga Gentiles. They are
pagan worshipers. They worship their chief god na pinaglilingkuran nila si Baal. No? At actually, marami po silang Diyos-Diyosan, pero ang pinaka-prime ay si Baal dahil nga po nakikita nila sa figure ni Baal ay mukhang matapang, mukhang malakas. No? Kaya nga po siya yung pinanglalaban nila sa Diyos ng Israel, no? Si Baal. Pero wala naman po siyang kalaban-laban dahil hindi naman po totoo si Baal. No? You still remember yung mga Indians, no? Mga sa taga-India, ilang milyon ang mga kanilang Diyos-Diyosan, pero this time, dulot ng kagandahan ng COVID, na himasmasan sila, nakita nila na kanilang mga Diyos-Diyosan ay walang kapangyarihan. Only the name of the Lord Jesus, you will be saved. No, pag sinabi ng Panginoon, you will be saved, you are healed. Not only that you are healed, you are saved. Hallelujah! No? Kaya nga hindi po inaalaw ng mga Hudyo, no, na makipag-associate sa kanila, sa mga remnants na to, dahil nga idadrag kanila sa kanilang Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, itatangayin ang faith mo at sasambahin mo ang kanilang Diyos-Diyosan. That is, kung titingnan po natin ang Israel during that time, no, si King Solomon after David ay nakapag-asawa din ng mga iba-ibang lahi at sinamba rin at gumawa din ng mga rebulto, mga shrine ng kanilang mga Diyos-Diyosan. So natangay. Kaya nga po sabi ng Panginoon, destroy them completely. Okay? So meron pa rin natira. So yung time na to, actually, do you still remember yung pinagaling ng Panginoon, yung paralyzed man na dala nabuhat ng 4 na tao, binutasan yung bubong? You still remember? Okay. Itong pagpunta nila Jesus sa Tyre and Sidon, it's more or less 1 year ago. Okay? 1 year na nakalipas. So matagal-tagal na itong panahon na nangangaral ang Panginoon, nagpapagaling na sobrang grabing pagpapagaling, no? Mga milagrong kagalingan ang ginagawa. Kaya nung dumating si Jesus sa lugar ng Tyre, no? Ang Tyre po ay, kung babasahin po natin mamaya, it's about 40 kilometers away from Gennesaret or Northern Sea of Galilee, kung saan nandun din yung Capernaum. Okay? It's about 40 kilometers walk. Okay? Hindi ko alam kung bakit dinala sila ng Panginoon, nagbiyahe, naglakad ng kanong kalayo. Kung pupunta pa sila ng Sidon, it's about 80 kilometers walk. Ano, malapit-lapit na sa Manila. Okay? Dahil wala naman pong sasakyan noon. Hindi pa uso yung taxi. No? Hindi pa uso yung Grab. No, hindi pa uso yung tren, no? Posible dahil grupo din sila, naglalakad lang sila. Okay? Dahil nga nung umalis si Jesus papunta ng Tyre, papunta nga para ma-meet or makatagpo niya yung Canaanite woman. Actually, kamamatay lang ni John the Baptist dito kung babasahin niyo po yung Matthew chapter 15, no? Before that chapter. Kamamatay lang ni John the Baptist dahil pinatay siya ni Herod at Tipas. Pinugutan ng ulo. So, nung narinig ni Jesus, pinili niya munang medyo lumayo. This is the first time na pumunta si Jesus sa second time, sa mga Gentile city. No? Kasi nagpunta na rin siya sa gatherings. No? Yung nagpagaling po siya ng demon-possessed doon sa sementeryo. Tapos, inilagay sa mga baboy, yung mga demon spirit, ayaw din ng mga baboy yung mga demon spirit, kaya nagpakamatay din sila, tumalon sa bangin. Okay? So, ito yung pangalawa. This is the second time na lalabas siya outside the territory of King Herod Antipas, outside the vicinity of Jewish people. Okay? So, pagan area pang pupuntahan niya. Posible, no? Siguro, dahil ang daming mga accusations sa ating Panginoon, charge siya na demon-possessed. Charge siya na blasphemer, no? Kasi nga, he claimed na siya yung anak ng Diyos at
tawad siya ng may kasalanan. No? You still remember yung paralyzed man, sinabi, your sins are forgiven. So nandun yung mga religious leaders at sinabi, nag-aastang Diyos na to ah. Okay? So ayaw nilang tanggapin as Son of God, as their Messiah. Okay? At sinasabi nila yung kanyang kapangyarihan na pagpapagaling ay galing sa demonyo. So siguro si Lord medyo, ayaw niyo ako ha, sige, pasyal muna ako. No? Actually, namasyal po sila kasi itong mga grupong ito, bakang manghang-mangha. Ay, ito na pala yung Tyre. No? Ito na pala yung Sidon. Okay? So medyo namasyal, pero di ko alam kung anong dahilan. Pero alam ko lang ang saan dahilan tinuturuan ng Panginoon kanyang mga disciples. Basahin po natin. No, leaving that place, no, ito po yung Gennesaret. No, nandun po si Jesus dahil po ito yung pinaka-center of His ministry. Actually, Capernaum, no, yung pinaka-center o base ministry ng ating Panginoon. So, leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. So, Tyre muna. Magkaiba po yung Tyre, magkaiba din yung Sidon. Okay? Yung Sidon, medyo malayo. Actually, yung Sidon ay part na rin siya ng Lebanon. Itong Tyre ay part siya ng Syria. Okay? A Canaanite woman from that vicinity came to him. Okay? So, itong mga Canaanites, ito yung mga remnants, okay? ng pinauubos ng Panginoon. Pero hindi nila unubos, kaya nandyan pa sila. Crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Okay? Ito po yung apela ng nanay na ang anak niya ay possessed ng demonyo. Jesus did not answer a word. So his disciple came to him and urged him, send her away, for she kept crying out after us. Okay? So, walang sinagot ang Panginoon. So, itong nag-apila, itong mga disciples din ng Panginoon. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Yes, Lord, she said. Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus said to her, woman, you have great faith. Your request is granted, and her daughter was healed at that moment. No, napaka-powerful po ng Panginoon. Pero kung titingnan po natin, parang ayaw pagalingin ng Panginoon ng ating Panginoon. Parang ang laki ng tanong ng iba, no? Bakit ganun nagsumagot ang ating Panginoon? Bakit unang-una in-ignore? Tapos hindi rin pinayagan, no? Nakipag-converse muna, nakipagpalitan muna ng salita sa babae bago pagalingin. No? At actually, kung titingnan mo natin, ang babaeng ito ay sobrang grabe din at bigat din ang problema. No? Imagine yung anak niya, demon-possessed. Okay? So, siguro for how many days or weeks ng demon-possessed yung anak niya, walang magawa kanyang mga Diyos-Diyosan. Mga 234. In fact, meron pong Diyos-Diyosan ang Phoenicia, ang pangalan is Esmun. Siya yung Diyos ng kagalingan. No, naniniwala sila kapag ikaw ay nag-offer kay Esmun, yung sakit mo ay pagagalingin niya. Baka nga si Esmun may karamdaman din kasi di makagalaw eh. No? Paralyzed din si Esmun, di makagalaw. Kung paano siya ginawa, ganun na lang siya, hindi nga nakagalaw eh. Okay? Paano pa siya magpapagaling? Then na-realize niya, ito yung kagandahan. Narinig ng Canaanite woman ang balita na nandyan sa malapit sa kanya si Jesus. Do you still remember? No, yung Mark chapter 1, nang si Lord ay nagpagaling ng isang leper. Tapos sabi ng Panginoon, wag mong pagsasabi na ikaw ay pinagaling ko. Pero pumunta ka sa mga priest para ikaw ay sabihin, ikaw ay malinis na. Pero nung ginawa ng leper, pinagsabing kagalingan, kaya nga naging sikat ang ating Panginoon, hindi na siya makalabas mag-isa. Okay? Dinudumog na siya ng mga tao. Mga 40 kilometers away lang ang Tyre. Imposible yung balita. Wala naman pong dagat i-cross. Okay? Ano po yan? Isang malaking isla o land. Okay?
40 kilometers away lang. So naririnig ng Canaanite woman na to, at nung narinig niya na malapit si Jesus, eto na ang pag-asa. Hallelujah. Sana ganyan din po tayo, no? Malapit na po ang ating Panginoon sa ating pananampalataya lamang. At sana kapag po tayo nawawalan ng pag-asa, meron po tayong oras na manalangin sa ating Panginoon. Yun po yung pagkakaroon ng aggressive faith. Okay? Kaya, kumbaga, kung nung binasa natin kanina, parang, may favoritism ba si Lord? No, kasi meron ding hindi naman Hudyo, no, centurion, no? Kapag ikaw is centurion, sigurado mayaman ka kasi may hawak kang mga 100 soldiers. Okay? Tapos may mga servants. Yung servants ng centurion, pinakiusap lang ng centurion na pagaling ng Panginoon, na hindi man lahi po yan eh. Sabihin lang na magaling ang kanyang servant. Servant lang niya to, hindi niya anak. Pero pinagaling ng Panginoon. Parang kung alam mo yung kwentong yon, sasabihin mo, Lord, parang may favoritism. No, porque ba to babae? No, kasi po, mga babae sa mga Hudyo, less important sila. No, hindi nga sila nag-lead sa mga synagogues. No, mga less important. Kaya nga yung mga disciples ng Panginoon, tingnan niya, puro lalaki. Yung mga apostles ng ating Panginoon. Pero hindi po yan. No? Meron pong ituturo din ng Panginoon sa atin sa umagang ito habang po kayo natutulog. Ay, hindi po. Sa online pala. Kasi di po ba sa bahay kapag ganito ka, medyo kalamig ang panahon, sandal ka lang ng konti, hilik eh. No? Ngayon, ito, pag meron akong narinig na humilik, hindi humilik. Hanggang 2 o'clock po tayo. Kasi ginaganahan po ako eh. Amen? O yan, pumayag kayo ha. O, kung ayaw nyo madali lang ako, huwag kayong matulog. Okay? Okay? Hallelujah! No? Sana po taglayin po natin tandaan po natin, ang Diyos hindi po siya nagre-reject ng tao. Amen. Sabi ito mo na Matthew 11:28, come to me. Alam nyo? All. No, all. Pag sinabing all, hindi ka kasali, di ba? Okay. All who are weary and burdened, I will give you rest. Okay, sabi rin ng John 6:37, all, eto na, all, di ka na naman kasali dito. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Okay? Kasama ka ba sa all? Pag sinabing all, lahat. Okay? Okay, package yan, lahat. Okay. Kung sinabi ng Panginoon, prior na sinabi ng Panginoon, before yung chapter Matthew 15, prior sinabi na ng Panginoon nito. Okay? So, ibig sabihin, kung hindi, o yung sinasadya niya na i-reject yung Canaanite woman, ibig sabihin, yung dalawang passage niya, Matthew 11:28 and John 6:37, ibig sabihin, sinungaling si Lord. Hallelujah! Pero hindi, may tinuturo lang ang Panginoon. Ito pa yung tandaan natin. In John 1:14. In John 1:14, although the Word became flesh and His dwelling made among us, we have seen His glory, the glory of the one and only who come from the Father. Ito po, full of grace and truth. Punong-puno siya ng biyaya at awa at katotohanan. Ngayon sasabihin nyo, ba't ni-reject? Okay? Hindi niya po rin-reject kasi tuturuan lang po tayo ng Panginoon maging sa oras na to. Yung kanyang mga disciples, tinuturuan niya, maging po tayo ngayon, tinuturuan ng Panginoon. Okay. Take note, mga Gentiles din po tayo. Hallelujah. Kaya nga po, namnamin po natin ang mensahe ng Panginoon. Okay? Huwag po kayong ma-surprise. Kasi po, ang Panginoon, di po siya namimili ng tao. Basta may faith ka, kapatid, kaya mong lumapit sa harapan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ngayon po, anong dahilan bakit na-request, yung pong nag-grant ang request ng babae, ng Canaanite woman? Ano po yung dahilan? Una, she perceived Jesus as the Christ. No? Pag sinabing perceive, naintindihan niya. Okay? Na-recognize niya, na-discern niya. Okay? Naging conscious, she became conscious about Jesus dahil si Jesus ang tinatawag niyang tagapagligtas. Meaning, kapag sinigting tagapagligtas, no, pag sinabing you are saved, dalawang gusto niyang sabihin. To be healed and to be saved. Okay? Yung pong you are healed or the Messiah, no, na pinag-uusapan natin. Imagine,
Gentile ito. Pagan worshiper. But she perceived Jesus as the Christ. No, napaka-blessed ng babaeng ito, 'di ba? Nung si Peter sinabi niya, ang Panginoon tinanong yung mga apostles niya, no? Sabi niya, sino yung sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? O sino ako sa mga tao? Sabi nila, ikaw si Elijah, no? Ikaw si John the Baptist na nabuhay pang muli. Pero sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Blessed ka, Peter, dahil yan ay pinahayag ng Diyos Ama. And right now, no, nung na-perceive ng babaeng ito that Jesus was the Christ or is the Christ, sinasabi ko rin ngayon, blessed siya because pinahayag ng Diyos Ama sa kanya. Okay? So naririnig niya na may pag-asa ng kagalingan ng kanyang anak. Kasi nga po, si Lord, grabing magpaalis ng demonyo. Alam niyo po kung gaano ka-powerful ang pangalan ng ating Panginoon? No? Ito, nasasabi ko na, no? Nakikikwento ko na rin ito. May tao po na-invite first time sa Satan Church. No? Baka po kayo, gusto niyo ma-invite doon. Okay? First time, nakakarinig na siya ng ating Panginoon, siya ang Diyos. Okay? So, na-invite siya sa Church of Satan. And that day, si Satan ay nagpakita. No? Pero siya, dahil first time niya, medyo nag-observe muna, nasa likod siya, nakaupo. So, nagpakita si Satan, si Lucifer. Sabi noong first time na to, nagulat nagpakita. Sabi niya, napabulalas. Bulasas lang. No? Sabi niya, Jesus. Sa Amerika po nangyari to. Alam niyo po, si Lucifer, lumuhod. Lumuhod. Nabanggit yung pangalang Jesus, lumuhod. No, akala niya, nandun talaga si Jesus, lumuhod. At nung wala siyang makitang Jesus, nagtanong si Lucifer, sino yung nagsabi na nagbanggit ng salitang Jesus? Okay? Banggitin mo lang, kapatid, yung pangalan ng ating Panginoon. Mga demon possessed, naglalayasan na. Ganun ka-powerful ang pangalan. Lalo na kung si Lord pa magsasabi, lumayas ka. Ay, huwag ka lalayas, ha? Hindi ikaw yan. Baka may tumayo, Okay? Sabi naman yun, lumayas ka, no? In Jesus' name, hindi sa Jesus' name. No, kinukommand lang niya yung mga demon possessed na umalis, yung mga spirit, yung mga demon possessed. Kaya nga nagugulat yung mga tao, no? Sa isang salita lang niya, sumusunod yung mga demon. Okay? Yung mga demonyong spirito sumusunod. Kaya nga mga tao. Why? Kasi nga si Jesus, He is God at the same time, He is human. He is 100% God, and at the same time, He is 100% man. Hallelujah. Okay? Kaya nga, nung narinig niya, okay, ito po yung pagiging aggressive Kapag narinig mo na meron ng kagalingan, hindi ka na patumpik-tumpik pa hindi ka gumaling. So itong babaeng ito, sobrang grabe ng paghihirap dahil anak nga niya yung nadidemon possess. Okay? Grabe yung hirap, no? Hindi lang po may sakit ito, demon possess. Okay? So, grabe na yung nagiging experience yung nanay, maging siya nahihirapan na. No? Kung sinabi niya na my daughter is suffering terribly, yung nanay na to ay nagsasuffer din terribly. Okay? Mahirap mag-alaga. No? Siguro nakikita niya, baka para di na umalis, di na mangwasak yung kanyang anak o manakit pa, baka nakatali ito. So, ganun na lang yung damdamin ng nanay. Kaya nga, hindi siya pumayag. Nung nandun na rin si Jesus, hindi siya pumayag na hindi niya makuha ang kagalingan ng kanyang anak. Hallelujah. Basahin po natin. The Canaanite woman from that city came to him crying out. No, pag sinabing crying out, no, malakas po ito. Shouting, Lord, Son of David, have mercy on me. Ganun po kalakas mas malakas pa dyan. Alam niyo yung mga nangangailangan ng tulong, lalo na kung nanakawan, snatcher, pagkahabulin mo ba yan, sasabihin mo, magnanakaw, tulungan niyo ko. Ganun ba? No? Sigurado nagsisigaw kaya, nagsisigaw ka na niyan, no? Sinasabi mo, magnanakaw! No? Di ba? Yung may sunog, tulungan niyo ako.
nasusunog, no? Meron bang ganyan? Okay? You are actually crying out kasi nga hindi ka masaya, malungkot ka, and you are crying out, and this woman actually crying out, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. No? Hirap na siya. Sobra na yung pahirap ng demonyo na nandun sa kanya. So, yun yung apila ng babaeng ito. No? Just like Bartimaeus, no? Si Bartimaeus, narinig din niya ang ating Panginoon. Paparating. Hindi niya alam kung saan kasi bulag nga si Bartimaeus, di po ba? Tama? Okay, hindi niya alam kung saan panta si Jesus as kadami ng tao. No? The Word of God said, the crowd is pressing around Jesus. Or they were pressing Him, crowding Him. Sobrang dami ng tao. So dahil si Bartimaeus di makakita, ang ginawa ni Bartimaeus? Jesus, Son of David, have mercy on me. Ganun ba? No, napaka-aggressive ng faith ni Bartimaeus. Sumigaw din siya. Sumigaw siya na may pag-asang maririnig siya. Okay? Merong assurance. So yung sigaw niya, hindi lang basta sigaw. Talagang labas-litid yan. At saka hindi lang isang beses yan. Yung babae ito, hindi rin isang beses na sumigaw. Maraming beses na sumisigaw. Maging si Bartimaeus, marami siyang beses na sumisigaw dahil kailangan niyang magtagumpay sa ingay ng mga tao, sa dami ng mga tao, na nais niya siya'y marinig ni Jesus. And that is the same thing with this woman. Pero I believe itong babaeng ito, wala siyang ganong kasama. Wala siyang ganong katabi, no? Walang masyadong crowd. Kasi nga sina Jesus ay sikretong pumunta sa Tyre. Narinig lang ng Canaanite woman na to na nandun si Jesus sa isang bahay. Sinamantala. No? Itong Canaanite woman, although nakakarinig siya ng mga mensahe, mga kwento patungkol kay Jesus, sinamantala na. Pagiging aggressive, narinig lang niya. Nandun si Jesus. So she began shouting out, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. Okay? So tingnan niyo po. Yung Lord, si Jesus dito na siya tinatawag Lord, ang tawag sa kanya, Rabbi. Okay? Tapos sinabi pa niya, Son of David, Messiah, ibig sabihin po niyan, Messiah. The Christ. No? Lord, the Christ. Lord, Panginoon at tagapagligtas. Okay, ito yung sigaw niya. Yung mga disciples niya, baka hindi pa siya tinawag Lord and Son of David. Pero itong babaeng ito, because how aggressive her faith, no? At hindi lang siya sumigaw na without purpose. Sumigaw siya dahil kinilala niya, no, pinursive niya that Jesus is the Christ because tinawag niya si Jesus as Lord, Son of David. Yung dalawa, na ayaw na marinig ng mga Pharisees. Nasasabihin mo, ay si Jesus yan si Lord. So yung Son of David. Okay? Do you remember kung, or pangako ng Old Testament that in the line of David, the Savior will be born. So ibig sabihin, descendants ni David, si Jesus dapat, na tagapagligtas na inaasahan nila. Tama? Tama? Okay. Pero ito tanong, kung ikaw ay nag-membership updates and review ka na, alam mo na to. Yung hindi pa, makinig ka. Okay. Bakit ang tanong ngayon? Bakit si Jesus, ang tatay niya, bakit hindi shepherd? Si David shepherd yan. Before he became king. Shepherd yan si Jesus. Ay, si David, di po ba? Pero bakit, pangako nga, in the line of David, a Savior will be born. Okay? Bakit hindi si Joseph, hindi shepherd? Okay? Ito, pinlano ito ng Panginoon. Dahil kailangan din pong mag-build ng muscle si Jesus. Kasi kapag ikaw karpintero nung time na yon at panganay ka, ikaw yung katuwang at katulong ng tatay. Okay? So nakakasama niya sa trabaho, sa kanilang trabaho, sa pagpuputol ng kahoy, pagbubuhat ng kahoy. Tapos ito, maaga pang namatay si Joseph. Mga siguro, 7:00 ng umaga, namatay. Ay, hindi. Maaga, ibig sabihin, at young age po ni Jesus, namatay na po si Joseph. So, siya na po ang tumayong breadwinner. Siya na yung gumagawa. So, siya na yung namumutol ng
kahoy, siya yung nagbubuhat, siya yung nagpupukpok, siya yung naglalagari. Mano-mano, wala pang mga power tools during that time. Okay? Mano-mano lahat. Kaya nga nag-build po talaga. Kailangan makapag-build ng malaking katawan si Jesus para po pagdating niya sa krus, hindi bumigay ang kanyang katawan. Kung siya shepherd lang, wala siyang ganong muscle. Okay? So, ganun po na, kaya pinili na si Joseph, dapat ang trabaho niya, karpintero, ang magiging tatay din ni Jesus. So, nag-build po siya ng muscles. Naghanda. Pinaghandaan niya. Hallelujah. Ngayon, ang tanong ito, tinatanong ko rin ito madalas. Kailan po tayo mag-ahanda para paglingkuran natin ang ating Panginoon? Kung ang Panginoon, since birth, naghanda, pinili ang magiging pamilya para pagdating niya sa oras na ipapako siya sa krus, may tatawid niya yung krus hanggang sa Golgotha para lang tayo iligtas. Ngayon, ligtas na po tayo. Narinig na po natin ang mensahe ng Panginoon. Ang tanong ko ngayon sa inyo, as we perceive Jesus as our Christ, kailan po tayo mag-ahanda upang tayo din ay gamitin ng Diyos sa kanyang ubasan? Hallelujah. Yes, we perceive. Alam din natin, na-discern din natin, naintindihan natin that Jesus is the Christ. Pero kailan po tayo maglilingkod? Nagagamitin ang buhay natin for the glory of God. Ang Panginoon, Diyos, iniwanan niya ang langit. Nabuhay dito sa lupa for about 33 years. He died at 33 years old. Since birth, naghanda na po ang Panginoon. Tayo po, ngayong alam na natin may Kristo na namatay para sa atin. Kailan naman po tayo maglilingkod at gagamitin ang buhay natin para sa Kanya. Hallelujah. So ito pong babae ito, naririnig na niya ang patungkol kay Jesus. Maaring, kasi malapit lang po yung Tyre, 40 kilometers away. Siguro lampas lang ng konti mula dito hanggang San Fernando. O doble pa pala. Kasi alam ko San Fernando is about 17 kilometers lang. So kayang lakarin. Pero alam ko mahaba-habang lakaran. Okay? Pero palagi ko yung babaeng ito, nakakarinig na rin ng mensahe ng ating Panginoon. No? Sabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So nakakarinig na siya ng mga pangaral ng ating Panginoon. And I believe itong babaeng ito, religious siya, no? Napaka-religious niya. No? Actually, hinahalap niyang katotohanan. Kaya nga, ginamit yung sitwasyon ng anak niya para siya makalapit sa ating Panginoon. And this is the reason why nag-decide si Jesus na pupunta ng Tyre dahil alam niya na merong isang Canaanite woman na bukod tangi ang kanyang pananampalataya sa kanya. Hallelujah. No? Kaya nga sabi niya, no? Have mercy on me. Okay? Ano sabi po nung binasa natin in John 1:14? He is full of grace and mercy. And he is full of grace and truth. Okay? Puno din siya ng biyaya. Pag sinabing grace, puno rin siya ng awa. Okay? So, he is actually shouting these things, this word, dahil alam niya na merong pag-asa sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, pag sinabing word test, suffering terribly, ang ibig sabihin po niyan ay talagang very severe, very extreme ang nararamdaman ng kanyang anak, maging siya. Okay? Pero lumapit po siya sa Panginoon. Ito po, in Romans 10, verse 9 to 10 said, if you openly declare that Jesus is Lord, openly, ibig sabihin, madalas mo sinasabi, okay? And believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved, openly. Tapos in verse 10, sabi niya, for by believing, for it is by believing in your heart that you made right with God. It is by openly declaring your faith. Pag sinabing openly declaring your faith, meaning you say it with confidence. Di po ba? Di ko alam paano sasabihin ito. Madalas, marami pong mga Kristiyano duwag sa sabihin na sila Kristiyano sa kanilang mga co-worker. Hallelujah. Lalo na sa mga taong pinag-uutangan niya.
Ay kapatid, Kristiyano ako, pautang naman. Kasi pag alam mo naman, pag ang Kristiyano doon, nang hiram, binabalik niya yan. Amen? Parang taliwas sa pananampalataya, no? Kasi kapatid, kung ikaw utang ng utang, walang pananampalataya dyan. Kasi nga, and God will meet all your needs. Kasama yung renta ng bahay mo, kapatid. Kasama yung pagkain mo, kapatid. Hindi lang ikaw, maging ang pamilya mo, all your needs. Tapos lalapit ka, kapatid, alam mo, Kristiyano ko. Pairam naman ng 5,000. Alam mo naman, Kristiyano ko, babalik ko yan. Parang taliwas, no? Lalo na kung hindi nagbayad. Siguro kaya hindi mo sinasabing Kristiyano kasi ayaw mo talaga magbayad. O kaya hindi mo sinasabi na, nung nag-aaral ako, gawa ko to eh. Nung college po ako, sabi ko, bakit ngayon pa ako na-born again? Ngayon, bakit? Bakit niyo tinatanong yan during my college time? Bakit doon ako na-born again? Sana nung gumraduate na ako ng college, doon ako na-born again? Parang sinisisik pa na mas maaga ako na-born again. Kasi po hindi na ako makakopya. Hindi na ako makapangote ko kasi sinasabi ko, Kristiyano ako eh. Nakita pa ako ng kaklase ko, nandiyan, no, nakatira, hindi ko alam. No, naglalakad ako dyan, college, may dala akong Bible. Oh, Kristiyano ka pala? Hindi na halata. No, kapag may dayaan ayaw. Parang disadvantage, no? Alam niyo kung bakit ang Panginoon ayaw niyang daya? Kasi alam niya, sa lahat ng ating mga inilalapit sa Kanya, may katugunan. Ba't ka pa magdaraya? No? Pero mga kapatid, kung ikaw nag-aaral, mag-aaral ka naman ng lesson. Huwag nang lalampri ng pre na pumasta ka. No, kasi gusto rin ng Panginoon ay matuto ka. No? Baka, test nyo bukas, wala kang ginawa, kundi mananangin na lang. Kasi tinatamad ka, puro ML ka na lang, puro Facebook. Tapos na naalala mo, bukas pa lang, meron kayong quiz, Lord. No, nanalangin ka, nandun na yung 1/2 sheet of paper. Lord. Alam niya, Panginoon, He is just and righteous. Alam niya yung tama at alam niya yung matuwid. Amen? Kaya nga, if we openly declare that Jesus is Lord, okay? And believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ito pangako ng Panginoon. Amen? Amen? Okay, pangalawa, ang ginawa niya para ma-grant yung kanya request. No, she understood her position. Hallelujah. Yung kanyang katayuan sa harapan ng Panginoon, yun ang hindi niya pinagmalaki. No, I'm sure, palagay ko itong Canaanite woman na to, may sinabi rin sa lipunan eh. Kasi hindi siya maglalakas ng loob na lumapit sa isang famous na tao kung siya ay kawawa ang kalagayan. No? Posible meron sinabi, no? Hindi sinabi ng Bible, no? Pero posible merong kakayanan itong babaeng ito na maghanap ng tamang doktor para sa kanyang anak. Siguro bumulog na maraming pera para mapagaling ang kanyang anak. Okay? Pero hindi niya kinonsider kung ano po yung kalalagayan niya sa kanyang harapan. At tinignan niya, merong Kristo na nagpapagaling at ito ang katugunan sa aking matagal na ninanais. Okay? Sabi po ng John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Okay? Kaya nga, we need to consider our position as well whenever we pray. Okay? Kahit presidente na ng kumpanya, huwag mo sabihin, Lord, being the president of this company, dalangin ko. Okay, hindi po ganon. No, even yung position, whenever we pray, hindi po yung nakaasta. May mga tao kasi kung mag-pray, nakatikwatro pa eh. Hindi ko sinasabi na hindi tumutugon ng Panginoon doon. Pero bigyan po natin ng high regard ang presensya ng Panginoon. Amen? Kapag sinasabi ng Panginoon, lumuhod ka, kapatid. You need to understand your position. Hindi yung position ng paano ka nagpipray. Your position, being as a servant of the Lord. Okay? So itong babaeng ito, hindi niya pinagmalaki. No? Alam din niya na in James 4:10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Ito rin, no? Whenever we come
no, sa ating Panginoon, whenever we pray, wag po nating pagmalaki na tayo po matagal na sa Calvary Temple, no, mas matanda ka pa sa church. Pagmalaki mo, kapatid, kung hanggang ngayon ginagamit ka ng Panginoon mightily in His ministry. Wag mo rin sabihin, Lord, bago lang ako. Alam nyo, walang bago, walang matagal sa church. Kapag merong pusong at pananampalataya na nais magpagamit kay Lord, gagamitin ka ng Panginoon, kapatid. Pero please, wag mong gamitin sa kalokohan ang position mo sa church. Amen. Hallelujah. No, kaya nga po, whenever we come in the presence of God, be humble. Seek the presence of God. No, alam niyo, kung hindi ka nagpapakumbaba sa presensya ng Panginoon, wala kang makukuha ang presensya ng Panginoon. No? Nais ng Panginoon, lahat ng lumalapit sa Kanya, may pusong nagpapakumbaba na sinasabing wala kang magagawa without God in your life. No? Ganun ang ginawa ng babaeng ito. No? Kaya nga, although ang dami niyang Diyos-Diyosan, pero nung si Jesus nang kaharap niya, nung ginawa ng babaeng ito, in verse 25, the woman came and knelt before Him. Okay? Siguro nung nagsisigaw yung babae, nasa labas pa siya ng bahay. Pero hindi siya tumigil. Pero nung nakapasok na sa bahay, nung tinutuluyan ni Jesus, ang ginawa ng babaeng ito sa verse 25, Matthew 15:25, no? Sabi niya, the woman came and knelt before Him. Pakilabas po. Huwag po kayong mahiya. Yan. Okay? He replied, no? And the woman came and knelt before Him. It's mean, nakaluhod po siya. Okay? Why? Una, tinawag niya si Jesus as Lord. Kaya nga yung kanyang declaration, mag-a-act ngayon, makikita sa kanyang action. Okay? Lumuhod siya sa harapan ng Panginoon and knelt before Him and said, Lord, ayun na, Lord, help me. Nakaluhod yan. Okay? And Jesus replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs, although hindi maganda yung sagot ng ating Panginoon. Kasi Canaanite ito eh. Okay? Ang Panginoon ay dumating para iligtas ang katauhan sa pamagitan ng mga Hudyo. Pero ito, tandaan natin, may tinuturo si Lord dyan. Hindi niya sinasabing, outsider ka, kapatid. Hindi ka kasama sa mga hinahanap kong laws. No? The word is, no, nasa ibang passage pala yun, no? Meaning, si Lord ay kinoconsider niya, although itong mga, by the way, no? Yung mga Hudyo, sa mga hindi tuli, sa mga Gentiles, lalong-lalo na sa mga pagan worshippers. Eh, wala naman po talagang hindi pagan worshiper during that time, no? Kapag ikaw ay outside sa mga Hudyo. Pero may mga Hudyo po, just like the centurion, they worship God in synagogue, no? Nakakasama siya. Pero itong mga Hudyo, maraming mga Hudyo, they think na highly favored sila ng Diyos. Meaning, mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Na parang sa kanila, sila lang yung tao, lahat na ay mga aso. Kawawa naman tayo, di po ba? Yung mga aso pala tingin sa atin. Okay? Pero ngayon, kinokorek ng Panginoon itong mga Hudyong kasama niya. Lalong-lalo yung mga disciples na kasama niya. No? Actually, yung mga time na yun, yung mga aso, mga Hudyo kasi ayaw nila yung mga aso during that time. Hindi na siguro nga kasi nga yung mga aso magaganda na eh. No? Kaya nga yung iba, ang tawag na sa pangalan ng aso nila, Beauty. Okay? Kasi maganda na eh. No? Pag medyo galit siya sa aso niya, ang tawag niya sa aso niya, Ron! No? Pastor Ron, come! Okay? Pag galit siya sa aso, no? Pero pag medyo, Beauty! Okay. So, ayaw nila yung mga aso. No? Bibihira yung nag-aalaga ng mga aso sa mga Hudyo. Okay? Kaya kayo consider silang mga aso. Dahil mga aso nga noon, dahil hindi sila inaalagaan, mga namumulot na lang ng mga pagkain, nagiging scavengers. No? Sa mga basurahan, kumakain. Kaya nga, hindi malinis ang mga aso during that time sa mga oras na yun sa kanila, sa mga Hudyo. At ganun po ang tingin ng mga Hudyo sa mga Canaanites, sa mga hindi mga tuli. Okay? Yung hindi mga Hudyo. Okay? So kaya nga hindi po sila nakikipag-associate sa kanila kasi nga po, yung associate, may aso yun eh. Associate.
Okay. Hindi po sila nakikipag-associate kasi nga po, unclean po sila. Ano? Yung mga Hudyo kasi, they love to obey the commandments of Moses. The 613 laws of Moses. No? Talaga sinusunod nila. So ayaw nila nakikipag-associate sa mga unclean. In verse 27 said, sabi ng babae, yes, it is Lord. Even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Okay? So iba rin yung paraan ng pagsasalita ng babaeng ito. Okay? Napaka-humble niya talaga. Tinanggap niya. Yes, aso na akong aso. Pero sabi niya, meron din namang karapatan yung aso. No, ang sinasabi dito ng Panginoon, it is not right to take the children's crumb that toss it to the dogs. Meaning yung asong ito, alaga ng pamilya. Hindi yan asong gala. Okay? So medyo maganda naman na dating. Aso, pero alaga naman. Payag na kayo? Aso pa rin yun, kapatid. No, wag kayong pumayag. Kaya nga kinokorek ng Panginoon yung mga kanyang disciples, okay? So ito po yung respond ng babaeng to. Napakadakila ng pananampalataya niya. Okay? Naintindihan niya kanyang posisyon. No, na wala siyang karapatan sa mga anak ng Diyos. Kasi nga po siya ay Gentile, pagan worshiper. No? At marami siyang Diyos-Diyosan. Wala siya talagang credibility na sabing Lord si Jesus. Kasi nga po, pagan siya. No? Pero ito tanong, yung mga disciples nga, hindi nga siya tinatawag na Lord eh. Yung mga religious leaders, hindi nga tinatawag na Lord si Jesus. Pero itong babaeng ito, tinawag niya as Lord. Why? Kasi naintindihan niya ang position niya. Ito pa ang grabe. Even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Sinasabi ng babaeng to, Lord, o Jesus, o Lord, hindi po ako umihingi o nag-request ng pagkain ng mga anak mo. Ng mga pagkain ng mga anak. Hindi nga ako naghihingi ng portion ng pagkain ng mga anak. Ang inihingi ko lang, yung mga ayaw na nila. Yung inihingi ko lang, yung mga pagkain na tatapon na lang. Na sigurado hindi nakakainin ng mga anak. Yun lang ang inihingi ko, Lord. Yun lang ang inihingi ko. No, ganun, naintindihan nung babae. Yes, yung aso kumakain din. Nakaka-share din doon sa pagkain ng mga pamilya, ng pamilya. Pero hindi yan umuupo sa table ng pamilya. Nasa ilalim lang ng mesa. Di ba kapag may aso ka, kapag medyo nagandahan ka sa aso, may kinakain ka, binibigyan mo yung aso? Kasi nagandahan ka. And that is the same thing na sinasabi ng babaeng to, Lord, kung nakikita mo ako ngayon in need, naniniwala ako sa grace mo. Yes, hindi nga ako entitled sa pagkain ng mga anak. Pero alam ko may mga may mga nahuhulog na mga pagkain na pwedeng kainin ng mga aso. Meaning, yes, may mga pagkilos ka na pwede para sa akin. May mga pagkilos ka na pwede sa mga hindi rin anak. Hallelujah. Kung ito yung mga panalangin natin, hindi natin binabrag, Lord, ang tagal ko ng Kristiyano hanggang ngayon, di mo binibigay ang pangangailangan ko. No, wala tayong karapatan. No? Ang dapat natin sabihin kay Lord, Lord, alam ko may plano ka sa buhay ko at susunod ako. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, may tinuturo ka pa sa akin kaya susunod ako. Yes, hindi mo pag nakakamtan, yung matagal mo ng panalangin, huwag kang huminto, kapatid, kasi tinuturoan ka pa ng Panginoon. And soon, ibibigay ng Panginoon yan dahil pinadesign na sa'yo. At kapag yung isang bagay, pinadesign na sa'yo ng Panginoon, umasa ka, kikilos ang Diyos, pero ayusin mo muna ang buhay mo, kapatid. Ayusin mo muna ang puso mo. Hallelujah. Kaya nga si Bartimaeus, baging yung bleeding woman, pinadesign niya ang Panginoon yung healing nila kasi pinarinig ng Panginoon that there is possible healing kapag ang Panginoon ang kumilos. There is hope. Kaya ginawa ni Bartimaeus ng bleeding woman, they shouted. At nung humarap na sila kay Lord, inayos ng Lord ang buhay nila. Maging doon sa bleeding woman, maging kay Bartimaeus, inayos ng Panginoon. Kaya nga sumunod po sila sa ating Panginoon. Hallelujah.
Kaya nga, tinutupad ng Panginoon. Genesis 12, verse 3, nais ko lang pong basahin ito. Sabi ng Genesis 12, verse 3, I will bless those who bless you. I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Kanino to? Sinasabi. Kay Abraham. No, hindi lang Hudyo to. Ang sinabi, and all peoples on earth. Nasa earth ka pa ba? Nasa earth ka ba? Amen. O, kasama ka dyan. And all peoples on earth will be blessed through you. No, tinutupad ng Panginoon ngayon. No, sa New Testament, sabi ng Galatians 3:8, the scripture pursued that God would justify the Gentiles by faith. Okay, by faith. And announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. Tinutupad ng Panginoon ngayon. Kaya yung babae, nakafocus siya sa ating Panginoon. Nakafocus siya sa milagro ng Panginoon. Nakafocus siya na meron din pagpapala ang Panginoon sa kanya. Hallelujah. Galatians 6:3 said, if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. Kaya kapatid, no? Consider your position before God. No, wag mong pagmalaki kung ano yung mga na-achieve mo. No, wag kang magmalaki kung nag-preach ka, daming mga naligtas. Wag mong pagmalaki yan, kapatid, kasi nga, biyaya at awa lang ng Panginoon kung bakit tayo naligtas. No? Wala man tayong kakayanan. Para nga lang tayong Canaanite woman na nakaluhod sa harapan ng Panginoon. Sinasabi natin na, Lord, tama, aso. Hallelujah. And John 15 verse 5 said, I am the vine, you are the branches, and who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, says the Lord, you can do nothing. Without me. It speaks about salvation, and it speaks about ministry. It speaks about overcoming, no, yung mga binibigay ng Panginoon sa atin. Paano natin ma-overcome? No? And without the Lord, walang bagay na pwede nating makamtan without the Lord. Yes, pwede mo pagmalaki, kapatid, yung mga trabaho mo. Pwede mo pagmalaki yung pera mo sa bangko. Pwede mo pagmalaki yung mga asset mo, kapatid, sa mga tao, but not with God. Kasi yung bahay mo, kahit gaano kalaki yan, wala pang panama sa bahay ng mansyon natin sa langit. Kaya sabi ng Corinthians, wala pang tenga, wala pang mata na nakapag-describe kung gaano kaganda langit. Kaya hindi natin pwedeng pagmalaki yan. No, wag mo rin pagmalaki na malakas ka ngayon, kapatid. No, meron akong kakilala. Malakas siya, no, nag-gym. Kaya tinigilan ko na yung pag-gym eh. Nag-gym po to. Pero inatake. Natake sa puso. O, hindi pwede natin pagmalaki ng magandang pangangatawan ang pagmalaki po natin na may Kristong kumikilo sa buhay natin, kapatid. Amen. Maganda nga yung buhay mo, maganda nga yung bahay mo. Marami ka ngang pera sa bangko, wala ka namang Kristo. What profit if a man gains the whole world, yet forfeits his soul? Meron pang pwedeng itumbas sa buhay mo sa impyerno? Meron pa bang kapalit yan? No? Meron bang pwedeng i-trade yan? Pero pangako na sa atin ng Panginoon, abundant life. No, kaya nga, huwag tayong kikilos without the Lord. Kaya nga itong babaeng ito, no, as she crying out to the Lord, no, nakita niya na wala siyang mag-asa. Maging si Esmon, no, the healing God nila, ay walang magawa. Pero nung magsimulang sumigaw itong babaeng ito, yung pananampalataya ng babaeng ito, inaayos na ng Panginoon. Kaya nang dumating siya sa loob ng bahay, lumuhod na yung babae. Why? Inaayos na ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Hallelujah. Pangatlo, no, kaya nag-grant yung request ng babae because she set her mind on winning. Okay? May panalo. Ma-overcome ko to. Okay? Pinadesign ng Diyos sa akin to. Pinadesign na ng ating Panginoon. No, ma-overcome. Alam mo, kapatid, walang bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon na ikakatalo natin. Hallelujah. Binigyan tayo ng panahon ng Panginoon ng oras para manalangin. Hindi para matalo ka. Hindi para hindi mo makuha ang nais mo. Kaya ka binigyan ng panahon at tinuruan tayo ng Panginoon para manalangin, para tayo managumpay sa mga bagay na dinadaing sa buhay natin. No? Kasi, ito po, kung yung tatay po natin, hindi niya alam na kailangan mo magbayad ng project,
nung ikaw nag-aaral pa, hindi ka niya bibigyan ng perang pambayad ng project. Hallelujah. Yung misis mo, kapatid, no? Hindi niya malalaman na kailangan mo nang magbigay ng pambayad ng apartment kung hindi niya sasabihin sa'yo. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya nga kailangan natin sabihin. No? Kaya nga meron tayong pagkakataon na manalangin. Hindi po para maging talunan. No? Kaya po tayo nananalangin, binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon na maranasan natin ang kapangyarihan niya at ang pangapangyarihan ng kanyang salita at mga pangako ng Panginoon. Okay? Ito Canaanite. No? Wala pang pagkakilala sa Diyos, naririnig lang niya. Pero sa kanyang pagrinig, dahil meron siyang sitwasyon sa buhay niya, nabuhay ang pananampalataya. No? At times, ginagamit ng Panginoon yung sitwasyon natin. Yung wala na tayong magagawa, tapos marinig natin, oo nga, meron palang Diyos na makapangyarihan. Tapos magsisimula kang lumuhod. Magsimula kang manalangin. Magsimula kang sabihin, Lord, wala akong pag-asa, pero alam ko sa inyo may pag-asa. And that is faith. And that is faith. At times, hayaan ng Panginoon na ikaw lumuhod muna to make you humble. Para hindi mo pagmalaki yung mga bagay na meron ka. Kundi pagmalaki mo na ikaw ay wala magagawa kung wala si Kristo sa buhay mo. No? Naging successful. Kaya nga, winning. No? Basahin po natin. No? Jesus did not answer a word, so his disciple came and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. No, yung sinabi ng mga disciples, mabait pa kay Lord, no? Pagalingin mo na kasi. Okay? Kasi na-experience ng mga disciples ng Panginoon na yung anak ng servants ng centurion, pinagaling sa pamagitan ng salita. Sige, umuwi ka na, magaling na ang servant mo. Okay? So, alam nila na kaya sabi ng mga disciples, pagalingin mo na, Jesus. Okay? Mababait pa yung disciples, no? Pero actually, tinuturuan lang sila. Dahil yung mga Hudyo nga, ang tingin sa babaeng yan ay aso. Walang karapatan. Pero dahil annoying na, no, na nagpapanting na yung tenga nila, masakit na sa tenga, dahil ito parati sinasabi niya, have mercy on me, Lord, Son of David, have mercy on me, no? Ulit, sumisigaw. Hindi sila makapagpahinga. Pagalingin mo na, paalisin mo na, pagalingin mo na. Para manahimik na. No. Sige, pagalingin na. Eto. Sumagot yung si Jesus sa kanila, I was sent only to the lost sheep of Israel. Okay? Medyo nahimasmasan yung mga disciples, lost. Yung ginamit na lost, ang ibig sabihin to, dying. Perishing. Hindi lang nawawala, mga perishing, mga dying, no, sheep of Israel. Parang sinabi, kasama pala kami doon. Dying pala kami. Hindi namin alam yun. Yes, without Jesus in your life, kapatid, you are dying without any hope. Hallelujah. Kaya nga, nung narinig, no, parang itong babaeng ito, naging persistent, itong mga disciples na ito, mahimik na lang nung narinig, I was sent to the lost son of the lost sheep of Israel. Parang tumahimik na sila. Nung tumahimik, nalaman ng babae, tahimik, no? And the woman came and knelt before him. Kaya winning, he set her mind on winning, kasi naging successful, nakalapit siya kay Jesus. No? Yung faith niya, itinulak siyang pumasok sa bahay without any permission. Katulad ng mga F4, di po ba? No? Binutasan yung bubong, hindi winelcome, pero nung hindi nga pinapasok sa pintuan, pumasok naman mula sa bubong, walang permission. Katulad din ng babae without any permission. Pero eto, nakapasok siya. Naramdaman niya, successful na siya. Nakapasok na siya sa presensya ng Panginoon. Hindi lang yan. Nung pumasok siya sa presensya ng Panginoon, she knelt before the Lord. Okay? Tapos sabi niya, the same word, Lord, help me. The same plea, Lord, help me, she said. Okay? Then ito, hindi siya huminto ng kakasalita, no, kaka-request sa ating Panginoon. At actually, lumuhod pa siya. Okay? A Canaanite woman. No? And she started worshiping the Lord. Why? Tignan niyo po. She called Jesus as Lord.
and Son of David as his Messiah and Savior. Nung pumasok siya, she started worshiping the Lord. Hallelujah. No, sabi nga ni David, no, sa Psalms 121 verse 1 and 2, where do my help come from? Sabi na verse 2, my help comes from the Lord. Tanong ko sa umagang ito, where do you ask help? But if you will ask me, I am asking help from my God, from my Lord. At alam ko, magwawagi ako dahil ang kasama ko ang aking Diyos. Hallelujah. So inulit ng Panginoon, no? Sabi niya, and Jesus replied, it is not right to take the children's bread to toss it to the dogs. Inulit. Pero yun nga, Lord, hindi ako humingi ng portion. Ang hinihingi ko lang yung tira. Yung ayaw na. Hallelujah. Nabagbag ang damdamin ni Jesus dahil sa mga nandun siya sa Galilee. Available siya, pero yung iba hindi sinamantala. Yung presensya ng Diyos, presensya ng Jesus sa kanila. But this woman, nariling na niya, nandun si Jesus. Ano ginawa ng babaeng ito? Sinamantala niya ang presensya ng Panginoon. Alam niyo kapatid, if you feel the presence of God in this place, samantalahin mo na. Enjoy the presence of God. Huwag kang aalis kapatid without having the presence of God. Pag nandyan na, nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon, start crying out to our God. Start talking with Him. Start mentioning His promise to you. No, samantalahin mo ng Panginoon. No? Imagine, yung babaeng ito nakaluhod. Posible hindi man nakatingin kay Jesus yan while her hands are raising up. Pero alam niya ang kausap niya ang kanyang Panginoon. Maaaring di man niya tinitingnan ng Panginoon nung humingi siya ng tulong. Pero alam niya ang kanyang katapat. Ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Kaya nga, nung sinabi niya, yes, it is Lord, even the dogs eat the crumbs that fall from the Master's table. Yes. No? And this is actually something, no? Hindi nag-grant yung request ng babaeng ito because ang ganda ng reasoning. No? At dalawa lang pong tao na kinommend ng Panginoon, great faith. Yung centurion, na sinabi na nagpadala ng mga Jewish leaders na pagalingan kanyang servants. Nung inalaw ng Panginoon, nung papunta ng Panginoon sa kanyang lugar, pinasalubong ng Panginoon sa kanyang mga servants. Sabihin niyo kay Jesus, huwag siya pumunta sa bahay ko because I am not worthy to come or to have His presence on my home. Sabihin niyo na lang, just speak the word, gagaling ang servant ko. Anong sabi ng Panginoon sa centurion, sa servant sa mga centurion? What a great faith. Wala pa akong nakitang pananampalataya na dakila na katulad ng centurion na to sa Israel. Centurion, ibig sabihin Gentile din po yan. Okay? Hallelujah. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya nga we need to act with endurance. Luke 21:19, but your endurance, you will gain your lives. No? In Romans 5:3 and 4 said, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. No, may dahilan po bakit we suffer. Para po mag-endure tayo sa ating pananampalataya. And endurance produces character. Gumaganda po yung pag-uugali natin sa presensya ng Panginoon. We started to humble ourselves before God. And character produces hope. Hallelujah. Gusto kong ituloy yung verse 5. In verse 5 said, the hope does not put us to shame. Because God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Okay? Who has been given to us. Ng Panginoon. Ibinigay na to ng Panginoon. In 2 Corinthians 1:21-22 said, now, it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. He set His seal of ownership on us. Put His Spirit. Ito po yung seal of ownership.
He put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Ano po yung darating? His second coming. That we will be with Him. Kaya nga, we have to set our minds on winning. Kasi sabi rin din ng 1 Corinthians 15:58, no? Therefore, my brothers and sisters, stand firm. Endure, no? Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Your suffering, kapatid, as you endure it, hindi yan mawawala ng pagpapala. Hindi yan mawawalan ng pag-asa. Hindi yan mawawalan ng kwenta. Ang lahat ng bagay na ginagawa natin for the glory of God, kinakasihan niya ng Santong Espiritu to make us winner and overcomer. And lastly, tingnan niyo po, nung pinerceive niya ang sarili niya, o nakita niya, pinerceive niya Jesus as Christ, her Savior, tapos naintindihan niya kung sino siya sa kanyang harapan, at sinect niya that there is victory in Jesus, in honor ng Panginoon ng kanyang pananampalataya. You know, pag sinabing in honor, ibig sabihin, kikilos at kikilos si Lord sa mga pangangailangan natin. Sabi nga ng James 4:10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. He will honor you, kapatid, when you learn to humble yourself to the Lord. Hallelujah. In Matthew 15:28, Jesus said to her, woman, you have great faith. Not because ang ganda ng sinabi. Alam nyo, ang Panginoon, nakikita niya ang bawat pananampalataya ng bawat isa. Hindi sa pamamagitan ng pananalita. Okay? Tingnan niyo yung apat na nagdadala doon sa paralyzed man, the last Sunday. Jesus saw their faith, no? According sa salita ng Diyos, Jesus saw in Matthew, no? He saw their faith. Hallelujah. So yung faith, nakikita ng Panginoon. Okay, kaya nga sabi ng Panginoon sa woman, woman, you have a great faith. Your request is granted. Hallelujah, pinapakita ng Panginoon. Eto, lahat, no? All, sa lahat ng lumapit sa akin, no? Just in Matthew 11:28, and all, okay, lahat na lumapit sa Kanya, no? Sinasabi din sa mga disciples niya, kahit na Gentile ito, kung lumapit siya, may pananampalataya, may tugon sa kanyang karaingan. No? Yung asong tinitingnan nyo, eto, mas grabe pa nga pananampalataya niya kesa sa inyo. Kayo, isang taon nyo na akong kasama, or more or less. Pero itong babaeng ito, ilang minuto o ilang oras pa lang, na siya'y nakapasok dito, pero nakitaan ko na siya ng grabing at dakilang pananampalataya. Hallelujah. At anong nangyayari? And her daughter was healed at that very moment. Hallelujah. Hallelujah. So may pag-asa, wag po tayong manghinawa, wag po tayong huminto. No? Maging aggressive po tayo. Okay? Sabi po ng Matthew 8:10-11, ito po yung sa centurion, no? Nung nangyari. Nung narinig niya yung mga niyang servants na lumapit sa ating Panginoon, huwag ka na pumunta sa bahay ng aming centurion kasi hindi raw po siya, kiniklaim niya, sinasabi niya, hindi siya karapat-dapat sa iyong presensya. Sabihin niyo na lang na magaling ang kanyang servant, gagaling siya. What a great faith, sabi ng Panginoon. In verse 10, sabi niya, in Matthew 8:10, sabi niya, when Jesus heard this, He was astonished and said to those following Him, I'll tell you the truth. I have not found anyone in Israel with such great faith. Okay? Hindi niya nakita yung centurion, pero nakita niya, nalaman niya yung kanyang faith. In verse 11 said, I say to you that many will come from east and the west. Meaning ito mga Gentile nations, no? And will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Ito nangyayari na. Maging yung Canaanite, meron siyang pwesto sa kaharian ng Diyos. Yes, right now tayo mga Gentile, as we come with faith sa ating Panginoon, meron po tayong position, meron po tayong pwesto, meron po tayong portion sa kingdom of God. Yes, ang sabi ng babae, just yung mga latak lang. Pero nang binigay ng Panginoon, portion.
para sa kanyang mga anak. If you humble yourself before God, God will lift you up. And Galatians 3:20-29 said, there is neither Jew or Greek, slave or free, male nor female, for you are all in Christ Jesus. Okay? For you are all in Christ Jesus. Ngayon in verse 29 said, no, Galatians 3:29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Okay? If you belong, no, sinasabi ng Panginoon ngayon, wala nang Hudyo, wala nang Hentil. Ang sinasabi niya, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed. Pagpapalain tayo ng Panginoon according and with our father Abraham. Okay? Hindi lang mga Hudyo. Lahat ng may pananampalataya sa Panginoon, if we choose to be with the Lord, ang sabi ng Panginoon, pagpapalain tayo katulad ng pagpapala ni Abraham. Sabi ng Hebrews 11:6, and if it is possible to please God without faith. Tignan mo yung Canaanite woman na to. No, sasabihin niyo, wala siya pananampalataya. Sinabi ng Panginoon, what a great faith. No, kaya nga in Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. And anyone who wants to come to Him must believe that God exists and He rewards those who sincerely seek Him. He blesses, He rewards those who sincerely seek Him. Hallelujah. Alam niyo, ang babaeng ito, nariling lang niya nandun si Jesus. Pero hinanap niya kung saan talaga si Jesus. Tayong lahat ngayon, alam na natin kung asan si Jesus. As we receive Jesus as our Lord and Savior, He is in us. He is in us. Hallelujah. Kaya nga, hold that faith. Be steadfast. Let nothing move you, for your labor in the Lord will not in vain. So this aggressive faith, no, patuloy tayong pinupush ng Panginoon na magkaroon din tayo ng aggressive faith. First, perceive Jesus as the Christ, the only Savior ng buhay natin. Understand her position. We should understand our position as well. Seek her mind on winning. We seek to set our mind that we are victorious. Amen. Through the Lord Jesus Christ. And honored by Jesus for her faith or our faith. We will be honored by Jesus as well because of our faith. Amen. Amen. Alam mo, hindi ko alam kung ano yung mga kalalagayan niyo sa buhay. Isa lang pwede kong sabihin sa inyo, nakikita ng Diyos ang puso mo ngayon, kapatid. Pero kung sa oras na to magiging aggressive ka sa harapan ng Panginoon, as saying and declaring, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Kailangan ko ang pagkilos mo. Hindi kita kilala, kapatid, pero kilala ka ng Panginoon. As you have this confidence to come in the very presence of God, naniniwala, kapatid, yung dilema mo, yung matagal mo ng karaingan, will be rewarded by the Lord. Hindi ko sinasabi yan because nangyayari yan sa buhay ko. This is what the Word of God said. This is God's promise. Kaya sabi ng Luke 18:1, one day Jesus told His disciples a story to show that they should always pray and never give up. We should always pray and never give up. Ito po yung pagiging aggressive. Yes, may position, may sitwasyon tayo ngayon sa buhay natin. Hindi natin kaya. But the Lord said, never give up. Just pray. Pray and never give up. And soon, and it will be soon, makakamtan mo ang bunga ng pananampalataya mo, kapatid.